Diyan sa mababang kapulungan at ilang senador, wag na kayong pumalag. Nagsalita na ang kataas-taasang hukuman. Igalang nyo. Ano ba naman kayo? Ano mang pagtatalo? Sa gobyerno, ang pinaka-last arbiter na mamamagitan, magsasabi, ang Korte Suprema. Ano ba naman kayo bago ka maging justice ng Korte Suprema? Ang dami mong pagdadaanan. Graduate ka ng law. Tapos sumama ka ng iba't ibang posisyon sa gobyerno. Oh. Tapos magrereklamo kayo. Samantalang ibang politiko dyan, ano bang requirements? Marunong bumasa, marunong sumulat. Oh, tapos nanalo ka, politiko ka na. Tapos ikaw questionin mo yung Korte Suprema. Saang libro? Para pakinggan ka. Sa totoo lang yung impeachment ni Vice President Sara Duterte, ang parusa lang naman dyan pagtanggal sa kanya sa posisyon. Hindi ka na makakatakbo, makakahawak na anumang posisyon sa gobyerno, yun lang. Kung talagang hinahabol nyo kung saan napunta yung 125 million, dapat sa korte nyo, ipinahil ang reklamo. Para pag napatunayang guilty, makukulong pa yung tao. Halatang politika. Kasi nga, wala kayong pantapat kay Sara Duterte sa 2028. At kahit hindi tumakbo si Sara, maraming patatakbuhin. Ang Duterte supporters, hindi nyo katatalunin. Sige nga, sino sa inyo ang pwedeng tumakbo presidente? Mananalo lang kayo pag ginamitan nyo ng tawas o mahika. Pero sa tunay na boses ng taong bayan, wala kayo. Wala kayong ipantatapat sa totoo lang. Kaya nahihibang kayo kahit hindi tumakbo si Sara, may tatakbong iba na hindi nyo kayang talunin. Yun. Kaya igalang nyo yung desisyon ng Korte Suprema. Tapos, yung ang laki, ang habang taon ang ginugol para maging justice ka ng Korte Suprema. Tapos questionin mo, sino ka? Senator ka? Congressman ka? Yun lang nga. Yung iba nga dyan, wala nga tinapos naman, oo. Diyos ko.